Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakahuling update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Sabado, ika-1 ng Nobyembre taong 2025. Sa kasalukuyan, ang low pressure area na ating minomonitor sa silangang bahagi ng Mindanao ay tuluyan ng naging ganap ng bagyo, at may kategorya na bilang tropical depression. Huling namata nito sa layong 1,335 kilometro silangan ng hilagang silangang Mindanao. Inaasahan na papasok na ito sa ating Philippine Area of Responsibility at taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 55 km per hour at may pagbugso na umaabot sa 65 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 15 km per hour. Kaya inaasahan natin na sa mga susunod na oras ay nakapasok na ito sa ating PAR. Kapag nakapasok na ito sa ating PAR at nanatili bilang typhoon category, papangalanan po ito sa local name na Tino. Kaya po, maging alerto po ang lahat sa posibleng pagdaan nito sa ating bansa na maaaring magdulot ng malawakang pinsala, malakas na hangin, at mga pag-ulan na maaaring magpabaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga mabubundok na lugar. Samantala, bukod po rito sa bagyo na papasok sa ating PAR, mayroon din tayong minomonitor na low pressure area sa may Palawan area. Huling namata nito sa layong 205 kilometro kanluran ng Coron, Palawan. Kaya ang ating mga nararanasang pag-ulan ay dulot po nito. Kaya pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan dahil sa pag-ulan na nararanasan na posibleng magdulot ng pagbaha o localized flooding. Ngunit inaasahan din natin na sa mga susunod pang oras o pagsapit ng hapon ay posibleng nakalabas na ito ng ating PAR ang low pressure area sa may kanlurang bahagi ng Palawan. Balikan natin ang bagyo sa may silangang bahagi ng ating bansa. Base po sa aming pag-outlook sa posibleng daanan ng bagyo, makikita natin na mamayang hapon ay posibleng makapasok na ito sa ating PAR. Kapansin-pansin din na habang lumalapit ang bagyo sa ating bansa ay palakas naman ito. Makikita rin natin na kapag malapit na ito sa ating kalupaan, posibleng nasa severe tropical storm o typhoon category na ito bago tuluyang maglandfall sa ating kalupaan. Kaya posible ang pagtaas ng wind signal number 3 o 4 bago tuluyang maglandfall ang bagyong tatawaging Tino. Pag-usapan naman natin ang posibleng daanan ng sentro ng bagyo. Sa ating pagtaya, ang bagyo ay maaaring maglandfall sa lugar ng Surigao del Norte at dadaan sa mga lugar ng Dinagat Islands, Southern Leyte sa lugar ng Silago, Maasin City, Bato, Libagon, at muling magla-landfall sa Cebu City, patungo naman sa hilagang bahagi ng Negros Occidental, sa lugar naman ng San Carlos, Bacolod City, at dadaan sa katimugang bahagi ng Antique at Iloilo, bago tuluyang maglandfall sa hilagang bahagi ng Palawan. Kaya lubos na po natin pinaghahanda ang ating mga kababayan sa malakas na bagyo na ating inaasahan dahil sa ipinapakita sa senaryo na magla-landfall nga ang bagyo sa ating bansa. Kaya sa mga kalapit na lugar, pinaghahanda din natin dahil hindi natin inaalis ang posibilidad na dito dumaan ang sentro ng bagyong Tino. Bukod pa nga dito sa bagyong Tino, habang tumatawid sa ating kalupaan ang bagyong Tino, may kasunod pa rin itong malakas na bagyo na inyong makikita sa pinaka-latest na satellite image natin na posible ring maglandfall sa hilagang Luzon. Kaya ating paghandaan, mga kababayan. Dahil bukod sa bagyo at low pressure area, may mga weather system pa rin tayong minomonitor na nakakaapekto sa ating bansa na inyong makikita sa pinaka-latest na satellite image natin. Ngayong araw sa Luzon, asahan pa rin ang mataas na pag-ulan dahil sa Surline, lalo na sa Cagayan Valley Region, Isabela, at Aurora. Magdala ng panangga sa biglaang ulan dahil may posibilidad ng thunderstorm mula umaga hanggang gabi. Dahil sa hanging amihan, maulap na papawirin at kalat-kalat na pag-ulan ang aasahan sa Batanes at Babuyan Group of Islands. Sa ibang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap na papawirin na may pulupulong pag-ulan, kidlat, at kulog sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Quirino, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Metro Manila, Quezon Province, at Bicol Region. Maging alerto sa biglaang buhos ng ulan sa hapon at gabi. Narito ang agwat ng temperatura sa Luzon, Metro Manila, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Lawag, 25 hanggang 34 degrees Celsius. Tagaytay, 23 hanggang 29 degrees Celsius. Baguio, 17 hanggang 25 degrees Celsius. Tuguegarao, 25 hanggang 29 degrees Celsius. Legazpi, 25 hanggang 31 degrees Celsius.
Sa Palawan, na bahagi pa rin ng Luzon, inaasahan ang epekto ng low pressure area. Maulap na papawiri na may kalat-kalat na pag-ulan sa umaga, ngunit bababa ang epekto nito pagsapit ng tanghali hanggang hapon at gabi. Sa Visayas, asahan ng magandang panahon na may bahagyang maulap na papawirin mula umaga hanggang gabi. May mataas na posibilidad ng pag-ulan sa Northern Samar at Eastern Samar sa hapon at gabi. Narito ang agwat ng temperatura sa Visayas, Cebu, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Iloilo, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Tacloban, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Puerto Princesa, 25 hanggang 30 degrees Celsius. Kalayaan, 25 hanggang 29 degrees Celsius. Sa Mindanao, inaasahan ng magandang panahon na may bahagyang maulap na papawirin at isolated rain sa hapon at gabi. Narito ang agwat ng temperatura sa Mindanao, Zamboanga Peninsula, 24 hanggang 32 degrees Celsius. Davao, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Walang gale warning sa kasalukuyan, ngunit pinapayuhan ng mga mangingisda sa Northern Luzon dahil sa mataas na pag-alon na aabot sa 1.5 hanggang 2.8 metro. Ang ibang bahagi ng karagatan ay may light to moderate na kondisyon. Mag-ingat po tayo sa pabago-bagong panahon. Para sa karagdagang impormasyon, pakinggan ang kasamahan na magbibigay ng mahalagang detalye. Ingat po kayo palagi. Mahalaga ang maging handa at updated sa lagay ng panahon para sa kaligtasan nating lahat. Ngayon po, bagamat marami tayong weather systems na nakakaapekto sa ating bansa, asahan naman over this undas ang generally fair weather conditions. So, ibig sabihin, bahagyang maulap ang kalangitan sa maraming lugar at minsan, nagpapakita naman ng haring araw. Subalit, pagsapit ng hapon hanggang gabi, andyan pa rin ang mga isolated lamang ng mga pag-ulan at mga pagkidlat, pagkulog. Samantala, yung northeast monsoon or amihan, nandun lamang din sa may extreme northern Luzon, hindi pa siya bumababa, nakakaapekto at nagdadala ng may hinang ulan dito sa may Batanes, habang yung shear line hindi pa rin ganun kaaktibo, nagdadala lamang ng mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms somewhere sa may Cagayan, Isabela and Aurora. Samantala, base pa rin sa latest tropical cyclone threat potential forecast ng Pag-asa, sa susunod po na 7 araw, ito yung nakikita natin ng mga potential disturbances, no? So itong low pressure area sa may West Philippine Sea, kung mapapansin po nila, moving away from our country towards central and southern Vietnam po, so wala itong magiging direktang epekto over this weekend. Samantala, yung bagyo, posible itong pumasok as a tropical depression or tropical storm. Sa pagpasok po nito, papangalanan natin ito na Bagyong Tino o yung magiging pang-20 bagyo na for this year at unang bagyo for 2025. Nakikita natin by Monday and Tuesday, mananatili dito sa may silangan ng Caraga Region itong nasabi bagyo, at pagsapit ng Tuesday hanggang Thursday, ito yung crucial part kung saan posibleng tumawid po itong si Pre-Tino dito po sa may Visayas and Southern Luzon, lalo na dito sa may parteng Mimaropa, no, base dito sa ating latest tropical cyclone threat potential forecast. At within the next 7 days, possible din po na may isa pang mabuo na low pressure area far east of our country, dito sa may Pacific Ocean, malapit sa may Guam, pero hindi pa naman makaka-apekto anytime sa ating bansa. Patuloy po magantabay, possible pang mabago yung scenarios natin regarding dito sa ating mga binabantayan na weather disturbances. Para naman sa All Saints Day November 1, asahan pa rin ang mga pag-ulan in some areas lamang of Luzon dahil po yan sa shear line. Mataas ang tsansa ng ulan sa may Cagayan, down to Isabela and lalawigan ng Aurora. Magbaon po ng payong kung lalabas ng bahay, may mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms morning hanggang sa gabi, so hindi po siya tuloy-tuloy. Asahan din ang mahihinang ulan dito sa may Batanes, epekto naman ng northeast monsoon or hanging amihan. Habang natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, aasahan naman yung bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. So halos katulad ng weather conditions, at sasamahan pa rin po yan ng minsang maulap na kalangitan at mga pulu-pulo lamang ng mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Mainit at maalinsangan sa maraming lugar sa Luzon. For Metro Manila, 32 degrees Celsius. Sa may Lawag, Ilocos Norte hanggang 34 degrees po, no? Habang dito naman sa may Tagaytay hanggang 29 degrees lamang. At pinakamalamig pa rin sa may Cordillera Region, sa may Baguio City, 17 to 25 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, dahil dun sa low pressure area, madaling araw hanggang umaga asahan yung maulap na kalangitan at meron din kalat-kalat na ulan sa Palawan na eventually mababawasan po pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi. Habang dito naman sa Visayas, asahan fair weather conditions, partly cloudy to cloudy skies po tayo umaga hanggang gabi at mas mataas ang tsansa ng mga pag-ulan at mga localized thunderstorms. Pagsapit po ng hapon hanggang gabi, lalo na dito sa may Northern Samar and Eastern Samar.
Ang temperature natin sa may Cebu City hanggang 32 degrees, Puerto Princesa hanggang 30 degrees Celsius. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, magiging fair din po ang ating panahon. No? So ibig sabihin nga, bahagyang maulap in general ang ating kalangitan umaga hanggang hapon. May mga lugar, lalo na sa mga kabundukan po na nagkakaroon ng mga kaulapan at sasamahan din yan ng mga isolated na ulan lamang. Dito sa may Zamboanga City hanggang 32 degrees sa tanghali, habang sa may Davao City hanggang 31 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng ating panahon pa sa susunod na 3 araw, over Sunday, that's All Souls Day, halos katulad pa rin na weather conditions as November 1 yung ma-experience ang ating mga kababayan po dito sa Luzon. So for Cagayan Valley, Aurora, itong mga nearby areas sa may Cordillera region such as Apayao and Kalinga, maulap pa rin ang kalangitan, may mga kalat-kalat na ulan and thunderstorms dahil pa rin po yan sa shear line o yung banggaan ng mainit at malamig na hangin. Ang natitirang bahagi ng Luzon, that includes Metro Manila, ganun pa rin, fair weather conditions or partly cloudy to cloudy at may chance pa rin ng mga isolated thunderstorms. Pagsapit po ng Lunes at Martes, yan yung time kung saan lumalapit nga po, no, nasa loob na ng ating area of responsibility itong si Priti, no, at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa may Bicol region dahil dun sa trough nitong bagyo pagsapit po ng Lunes, and then malaking bahagi pa ng Mimaropa magkakaroon din ng mga pag-ulan, Calabarzon, Metro Manila, Central Luzon, dito rin po sa may Cagayan Valley and Cordillera region dahil naman dun sa shear line. Taasan naman yung mga mahihinang pag-ulan over Ilocos region. Lunes po yan, magbaon ng payong kung kayo babalik po sa kanilang mga trabaho at maging sa eskwela. At pagsapit ng Tuesday, maraming lugar pa rin po magkakaroon ng mga pag-ulan dahil na dun pa rin sa may silangan ng bansa itong weather disturbance. Pinakamalakas pa rin ang tsansa ng ulan dito sa may Bicol region, Calabarzon and Metro Manila, mga light to moderate with at times heavy rains, lalo na po sa dakong hapon ng Martes, habang dito naman sa may Aurora, Cagayan Valley and some portions of Cordillera region, mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan dahil pa rin sa shear line. Mag-ingat pa rin sa banta ng mga pagbaha at paghuhupo ng lupa at lagi magantabay sa ating mga advisories and heavy rainfall warnings. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, pinakauulanin pagsapit po ng All Souls Day ang ating mga kababayan po sa may Eastern Visayas, magbaon ng payong dahil madalas ang mga pag-ulan lalo na sa may Northern Samar, Eastern Samar and Southern Leyte. The rest of Visayas, pagsapit po ng Linggo, partly cloudy to cloudy skies, may kainitan sa tanghali at sasamahan pa rin yan ng mga pulupulong pag-ulan or pagkidlat pagkulog. Pagsapit po ng Lunes at Martes, yan po yung time kung saan lumalapit nga dito sa may Samar Island itong bagyo. No? So mataas ang tsansa ng mga pag-ulan, pinakamalalakas dito pa rin sa may Eastern Visayas kung saan pinakamalapit ang bagyo. So heavy to intense rains possible po by Monday and Tuesday, mataas ang tsansa na magkakaroon tayo ng mga heavy rainfall warnings. Kung yung senaryo natin nga is tatawid siya dito sa may Visayas and Mimaropa. No? So the rest of Visayas, itong central portion, Negros Island region, Western Visayas, makulimlim na rin ang panahon, light to moderate with at times heavy rains, lalo na po sa dakong hapon hanggang gabi. Magbaon ng payong pero mag-ingat na rin sa mga banta ng baha at pagguho ng lupa. Habang dito naman sa parting Mindanao, pagsapit po ng Linggo, pinakamagkakaroon ng mga pag-ulan itong pinakamalapit nga sa bagyo na Surigao del Norte, Dinagat Islands, Surigao del Sur and Davao Oriental dahil po yan doon sa trough nito nga paparating na bagyo. Then the rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy. So may mga chance pa po na makakadalaw pa po kayo sa inyong mga mahal na mayapang mahal sa buhay sa mga sementeryo, no? Then pagsapit po ng Lunes, pinakamalakas ang ulan, pinakamataas ang tsansa ng ulan sa may Caraga region, Northern Mindanao and Davao region dahil dun sa mismong bagyo na. No? Pagsapit po ng Tuesday, malaking bahagi ng Mindanao ang magkakaroon ng mga pag-ulan. Again, pinakamaulan dun sa pinakamalapit sa bagyo. Kabilang na po dyan ang Caraga region, Davao region hanggang dito sa may Misamis Oriental and Camiguin. Mag-ingat po sa mga malalakas na mga pag-ulan na nagdudulot ng mga pagbaha. Gayun din sa mga ilog, posibleng mag-apaw po ito, no? Dahil nagkakaroon na tayo ng mga pag-ulan as early as Monday. Then possible din ang landslides sa mga bulubundukin na lugar. Makipag-coordinate sa inyong mga local government units kung kinakailangan ng rescue or evacuation. Ang ating sunset ay 5:28 p.m. at ang sunrise 5:52 ng umaga.